ng Burbusidad Family, Wilma Domingo, Florida Tabian, Lourdes Texon, Rolando Diaz, Katrina Elpa, Lourdes Elpa, Erika Takiuchi, Melinda C., Cheche de Ocampo Family, Elida Catherine Espino, Jose Sidamon, CFF Lim, Bong and Helen Adon and Family, Rose Nicolas Family, Soriano Family, Nora and Ryan, Dantes and Salas Family, Veronica De Vera, Helen Rosita Lozendo, Sofia Corazon Castillo, Maria Cecilia Mendoza, Marivic Olivia Garcia, Marieta Garcia, Walden Ang, Silvia and Pilar Larin, Ryan and Mark Velarica. Natatanging kahilingan para sa agarang paggaling nila Edward Namit, Jasmine Sebeldia Lim, Evangeline Lacap, Efren Alcober, Desiree Aranas, Larilyn Pontenieles, Maricel Mariano, Raquel Ragudo, Stephen Kurt Robles, Roseni Correa, Angeline Mendoza, Sherman Violeta de Sena, Judith Miguel, Joel Madarang, Enrique Alfaro, Sophia K., Elpa Jacob Villanueva, Ismael Cordon, Violeta Lit, Box Lauron, Freddy Nadres, Jose Ferro, Jay Cura, at Ronaldo Cabigting. Natatanging kahilingan nila Lou Alcover, Antonia Tibagakay, Edelita Villasica, Gillette Yupanco, Lydia Cascasan, Antonio Hernandez, Vincent Asada, Adriana Gabriel Hernandez, JC Salonga, Cherry Manzano, Carolina Garde Bilbaeno, Rafaelito Francisco, Carl Magundayaw, Cherry Manzano, Cristina Martinez, Christian Salazar, Hernando Quaterno, Ajerico Pexon, Hazel Uy, Nicole Martinez, Stephanie Arcilia, Veronica De Vera, Helen Rosita Lozendo, Sofia Corazon Castillo, Maria Cecilia Mendoza, Marivic Olivia Garcia, Marieta Garcia and Family, Sylvia Larin, Edeline Ferrer, Judith Asuncion, Alexa Ortiz, Eleni Jane Tan, Pero Family, at Maria Elena Estanislao. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Dario, Dorotea, Father Odon De Castro, Monsignor Albert Venus, Alicia, Father Angelino De Feo Jr., Monsignor Norberto Habos, Marlon, Luisa, Elizabeth, Gestoni, Mary Ann, Arnel, Balse, Esther, Ernesto, Renato and Lucia Sabado, Rochelle Cabanayan Morales, Reynaldo, Thomas III, Antonia, Chris Enrico, Clarita, Catherine, Renato, Dorico, Josefa, Mary Jane, Sheila Ann, Amelia, Solita and Hector, Jesus, Caridad Flor, Marites Calara, Mirna Mendaño, Jose Noli Colinares, Luisa Bersaba, Cirilo, Lucina Briones, Rosita Albano, Hector Carangan, Florentina Agulto, Jaime Coronado, Benjamina Agulto, Rosauro Santos, Domingo Elpa Sr., Lourdes Coronado Elpa, Antonio, Angelina Regalado Pineda, Victoria Garcia Jr., Piping, Dr. Walianito and Lorna Mercado, Daniel, Josefa, Crescencio, Teodoro and Consuelo Cordova, Victorio, Antonina Sarmiento, Lourdes, Edgardo David, Claudia, Lolota, Federico, Vasilisa, Monico, Mariano, Elizabeth, Lucina, Emelia, Mioda, Rosando, Erwin Vismanos, Mercedes Tan, Sisto Senyora, Francisca Magbintang, Lucena Castro Cruz, Herminio Atienza, Anastasia, Maria, Damaso, Alfredo, Jolito, Rosauro, Francisca, Julio Sr. and Jr., Jesus, Tirso, Aurelio, Dario, Primo, Magdalena, Antonio, Lacena, Patricia, Bonifaci, Reynando, Marceline, Faustino, Laura, Marta, Alejandro, Otang Ortega, Leticia, Willie John, Josefa Alabat,
Carmencita Luz Bautista, Rodolfo, Luz Viminda, Crescencia, Benedicta Francisco, Marieta, Pablo, Ofelia, Delfin, Mario, Estarlita, Renato, Emelita Cabigting, Carolina Marquez, at John Roselio Sombilia. Panalangin para sa lahat ng kaluluwa, alay ni Venus Morancil. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, Amen. luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating butihing kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Papuri sapagkat ngayon ita'y pinili isang bayan, isang lipin, isang Diyos, isang hari, bayan mawin ng papuri, bayan mawin ng mula sa inang ay tinawag ng Diyos, bayan na dalan, inangkin ng lubos, pagkat kailan ay di mapabayaan, minamahal niya kawan. Bayan mawin ng papuri, sapagkat layon ita'y pinili isang bayan, isang lipin, isang Diyos, isang hari, bayan
ng papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tayo po ngayon ay nasa ika-21 linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa luwa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos ay nangyangin, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nangal sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal. Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Inilalarawan ni Isaías kung paano inihalili ng Diyos si Eliakim kay Sobna upang mapalagaan niya ang tipan. Binibigyang linaw nito ang pangangalagang ibinibigay ni Jesus sa simbahan sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkatiwala niya kay Pedro. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Helcias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong bagong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda.
Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ang poong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumublimay kita niya, yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang sinimulang gawain mo magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig
Sa pagninilay ni San Pablo sa kaligtasang hatid ni Hesukristo, natuto siyang mag-alay ng panalangin at pasasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos, para siya na may gantipalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa
ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-21 linggo ng karaniwang panahon. Nung nakalipas na linggo, ipinaalala sa atin ang kahalagahan ng pagkakaroon o pagtataglay ng pananampalataya. Sabihin niyo nga po, pananampalataya. Pag sinabing nananampalataya, naniniwala tayo sa atin pong nilalapitan dahil nakikilala natin siya. Tanging siya lang ang makakatulong sa atin. So kilala mo ang taong ito. Basic, kumbaga, na pundasyon sa isang relasyon, ang kinikilala ang isa't isa. Sa atin pong pagdiriwang ngayon, may mahalagang tanong na gustong malaman si Jesus mula sa kanyang mga alagad. Ang tanong ay, sino ako? Sino ako ayon sa mga naririnig ng mga tao? Kasi marahil yung iba, nilalapitan siya, pero hindi pa talaga malinaw kung kilala pa talaga nila si Jesus. Kaya kahit saan siya magpunta, pinupuntahan siya. Sinusundan siya ng mga tao. Bakit? Sino ba ako sa tingin nila? May mga narinig ang mga alagad na ayon sa mga tao, siya si Juan Bautista. Siya si Elias na nagsabi noon na babalik ulit. Kung maalala nyo ang kwento ni Elias, no? Siya yung iniakyat sa langit, nakasakay sa karwaheng umaapoy. At ang sabi, siya'y muling magbabalik. So baka ito na, no? Ito na si Elias. O Jeremias. Kasi pareho yung kwento nila, dumanas ng matinding hagupit si Jeremias o isa sa mga propeta. So meron lang silang nakikita kay Jesus na nagpapaalala sa kanila ng ibang tao. Pero sabi ni Jesus, tinanong niya ulit itong mga taong napaka-close sa kanya. Mga taong pinili niya. Tandaan natin mabuti ha. Si Jesus ang pumili sa kanyang mga alagad. Pinili niya ito. Kinaibigan, tinanggap. At kung tatanggapin mo ang isang tao, makikipagkaibigan ka, handa kang buksan ang iyong sarili. Mahalaga po sa relasyon na nagkakakilala kayo ng lubusan, kinikilala ninyo ng lubusan. Itong mga alagad na ito, araw-gabi, kasama si Jesus. Sa hapagkainan, kasama si Jesus. Sa gawain ni Jesus, kasama nila itong mga, kasama ng mga alagad itong si Jesus. So lahat ay ipinapakita at ipinaririnig na tutunghayan ng mga alagad ang kanya pong mga gawain o sinasabi. Sabihin natin, siguro magtatatlong taon na silang magkakasama. Ngayon, kilala ni Jesus ang kanyang mga alagad. Wala itong maitatago. Kahit pangit pang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanila, tinanggap ni Jesus ang mga alagad na ito. Binigyan pa ng katungkulan. Nagtitiwala siya sa mga ito. Pero yun nga po, ang tanong ni Jesus, sino ako para sa inyo? Kumbaga, nasaan na yung lalim ng pagkilala ninyo sa akin? Kung tutuusin po,
Ang sabi dito, nang sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pero hindi pa ito nanggaling sa kanya. Sabi dito, maswerte ka, no, Simon, kasi ipinahayag ang katotohanan ito sa iyo ng aking Ama. Galing pa rin sa Diyos yung kanyang nalaman na ipinahayag na ngayon ay bahagi na ng ating pananampalataya. Si Jesus, ang anak ng Diyos na buhay. Siya ang Kristo. Kaya, kung titignan natin dito, at iugnay din natin sa ating pang-araw-araw na buhay, kapag kilala mo ang isang tao, kahit anong paninira ang gawin, hindi mo yan bibitawan. Hindi mo yan iiwan. Kaya crucial din sa iyo, sa tao, buksan mo ang iyong sarili. Na minsan, paano ka ipagtatanggol, hindi ka nga kilala. Yung realidad, minsan kahit na mag-asawa na, hindi pa rin magkakilala. Hindi pa rin kinikilala ang isa't isa. Kasi ayaw magbahagi, ayaw magkwento ng kanyang nakaraan o nakalipas. Tapos pipilitin mong intindihin ka. Hindi nga niya alam kung saan ka o ano ang pinanggagalingan kung bakit ka ganyan. Kaya laging humahantong sa hindi pagkakaunawaan, humahantong sa paghihiwalayan. Kaya nga, pagpapasok ka sa relasyon, handa ka bang magpakilala? Handa mo bang kilalanin ng isa't isa? Kasi hindi pa natin makikita, pero dahil kilala ni Jesus ang mga alagad na ito, kaya kahit anong nangyari sa kanila, kahit na sila ay nanghina, ipinaglaban pa rin ni Jesus ang mga alagad na ito. O lahat ng tao, ipinaglaban pa rin niya. Kapalit ng kanyang buhay, ganun katindi, ganun katibay ang pagkilala ni Jesus sa bawat isa sa atin para maging sa kahuli-ulihan ng ating hininga ay ipinagtatanggol tayo para makarating tayo sa langit. Siya ang nagiging tagapamagitan. Kaya nga pagdating, di ba, ng paghuhusga, nakaupo siya, nakaluklok doon para humantol. Para sabihin na, hindi, kilala ko yan. Alam ko yan. Kaya papasukin natin sa langit. O ngayon, pag sinabi pa, pag tinanong ka ng mga tao, bakit araw-araw ka nagsisimba? Kahit sa online po, o virtual. Sa araw kayo, madalas iba sa inyo, nandito na kahapon, nagsimba na, simba pa ngayon. Pero pag tinanong ka ng mga tao, sino si Jesus para sa iyo? Kaya mo bang sagutin ng mas malalim? Sana po, patuloy natin na ipagdasal na, kasi sabi nga, nabanggit ko kanina, nung magpahayag si Pedro, ang Diyos pa rin naman ang nagbigay sa kanya ng kaalaman kung sino si Jesus. Dahil ang makilala mo ang Diyos ay isang biyaya. Ibig sabihin, di ba, pag pinapakilala mo ang sarili mo, ibig sabihin,
ipinagkakatiwala o nagtitiwala siya sa iyo. Lahat ko, ano man ang sekreto mo, ipinagkakatiwala mo sa tao. Etong pagiging Misaya, secret message pa ito. Sikreto pa, kaya nga, huwag niyo munang sasabihin sa mga tao, ha? So, nagtitiwala ang Diyos. Kaya ito yung isang bagay na hilingin natin, no? Na makilala din natin ng Diyos ng lubos-lubos. Hindi man tayo karapat-dapat, pero sa grasya at awa ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, nawa magtiwala ang Diyos sa atin para mas maging matibay tayo. Ang sasabihin nga natin na hindi tayo basta-basta bibigay o susuko kasi meron tayong kinakapitang matibay. Ito yung relasyon natin sa Diyos. Yung ugnayan natin sa isa't isa. Na walang sino man ang makakasira nito. Walang sino man ang makakaagaw nito. Kasi matibay ang relasyon natin sa Diyos. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulat paririto, at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihabili ni Jesus ang susi ng kaharian kay Pedro upang manatili ang mga alagad sa pag-ibig at pagkakaisa. Tumulog tayo sa Ama upang patuloy niyang gabayan ang kanyang simbahan. Ang ating itutugon, Ama naming tapat, dinggin mo kami. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Patuloy nawang maging gabay ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono na humalili kay Pedro at sa mga apostol sa sambayanang Kristiyano sa pamamagitan ng pagtuturo at pagsasabuhay ng tamang aral at moralidad. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan si Kristo sa kanyang pagsisikap na labanan at iwaksi ang kapangyarihang dulot ng kamatayan at kasamaan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Maisabuhay at maipahayag nawa ng mga guro, mga katekista, at mga mag-aaral ang mabuting balita at tanggapin si Kristo bilang batong saligan at haligi ng kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Makatagpo nawa ng bagong sigla ang mga nawawalan ng pag-asa, mga lubos na nangangailangan at mga may sakit sa kanilang pagtitiwala sa Diyos, gayon din sa kalinga mula sa mga mabubuting tao. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Magningning nawa ng walang maliw ang liwanag na hatid ng muling pagkabuhay ni Kristo sa mga kapatid naming yumao na at naghihintay sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online.
Lahat ng mga misang pasasalamat, natatayang kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Masana, masana sa kainasan, pinapalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Masana, masana sa kainasan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mo tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami kanan. Naming mahal ngayon at magpakailan. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. May napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa gabili ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo.
lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Papatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibahin dulot sa tukso, at biyadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat
ng pagpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus ko, ikaw ang kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko rin ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya akong dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay na kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Meron po bang mga tatakbo dito sa barangay election na magpa-file sa bukas, Lunes? Okay.
So, kung hindi man, sige po. Ano po ang tatakbuhin? Kagawad. Pagdasal po natin lahat, no? Ang mga nagnanais na maglingkod para sa barangay. No? Ito ay tawag pa rin ng Diyos at nawa. Ito mga ito ay pagkalooban ng kapangyarihan o pagkatiwalaan ng Diyos ng pamamahala sa barangay. Sana po ay deserve nila ang inyong boto. Nawa, deserve nyo sila na maglingkod sa barangay. Ama naming makapangyarihan, Panginoon na tumatawag para sa mga mamumuno sa lipunan, sa pamayanan, lalo tigit para sa aming pong barangay. Hiniling po namin, nagabayan niyo po itong aming mga kapatid na nagnanais na maglingkod sa aming barangay. Tulungan niyo po sila, patatagin, bigyan ng pusong mapagkumbaba, bigyan sila ng kalawakan ng pangunawa upang sila po ay talagang makapaggabay sa mga nangangailangan sa bawat barangay. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Salamat po. At sana po ay mas dumami pa ang mga may lakas ng loob na maglingkod sa barangay. Mahirap po yung magrereklamo lang tayo ng magreklamo. Kung sa tingin mo may maiaambag ka sa barangay, tumakbo ka. Hindi pwedeng sabihin natin, hayaan na natin sila. No? Tayo po ay kabahagi ng barangay. Kaya kung deserve mo, lalo na kung nakapag-aral ka naman, marunong ka ng management, no, sa mga papaano mag-handle ng mga gusot o mga problema, kailangan natin ng gano'n. Hindi lang yung basta-basta o bara-bara lang na sige, ikaw na lang, pampuno lang, sige, pangkompleto lang, na walang criteria o qualification. Itaas naman natin ng konti, no, na yung mga siyempre hindi natin dinidiscriminate, no. Kahit naman di nakagraduate po pwede, pero yung karakter ng tao kailangan natin suriin din. Tingnan din natin. Maraming nagsisimba, ayaw namang tumakbo. Ini-encourage na kayo natin kayo, no, ng simbahan. Dali nyo ang simbahan sa barangay. Kasi parang nagiging hiwalay tuloy, no, na kung ano yung gawain ng barangay, walang pakialam ang simbahan. Ang gawain ng simbahan, ayaw makilahok ng barangay. Pero pag nagkakaproblema naman, pare-pareho naman tayo. So, sana po, no, mas magkaroon kayo ng lakas ng loob. Kayo na madalas na nagsisimba, nakakarinig ng salita ng Diyos. Lakasan niyo ang loob ninyo, tumakbo kayo. May ilang oras pa ba bago ang filing? Bukas na po yung filing, no? At ipagdasal niyo po lahat ng mga nagnanais at naghahangad na sana ito ay para sa kapakanan ng barangay, hindi para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Suriin niyo rin yung mga kasalukuyang nanunungkulan. Umasenso ba sila o umasenso ang barangay? Magkaiba po yun, no? So, gumanda na ba yung buhay nila? Yung bahay nila, samantalang ang barangay, pumapangit, dumudumi. So, suriin ninyo ng mabuti, ha? Hindi ito basta-basta lang. Kasi minsan, nandito na ang sagot ng Diyos na ayaw na natin ng kahirapan, nagsisimula sa barangay. So, pumili ng mabuti, pagdasalan ninyo ng mabuti. Okay? Sumayin niyo ang Panginoon. Kayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po. May
panahon ng ani sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan